Magandang hapon. So dito tayo sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Bible sa Philippians chapter 1. Babasahin ko sa iyo muli ang mga talatang ito sa Tagalog version. Sabi dito, mga kapatid, nais kong malaman nyo na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Sapagkat alam ng lahat ng gwardiya sa palasyo at ng iba pang narito na nabilanggo ako dahil sa pagsunod kay Kristo. Dahil din sa pagkabilanggo ko, lalo pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa Panginoon. Sila rin ay tumanggap ng pagpapahayag ng magandang balita. Totoong may ilan dyan na nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa inggit. Inggit sila sa akin at gusto nilang ipakita na mas magaling sila kaysa sa akin. Ngunit may ilan din namang tapat ang hangarin sa pangangaral. Nangangaral sila dahil sa pagmamahal. At alam nilang dinala ako rito ng Diyos para ipagtanggol ang magandang balita. Ang mga taong naiinggit ay hindi tapat sa pangangaral nila kay Kristo. Ginagawa nila itong dahil sa pansariling hangarin. Inaakala nilang lalo pang madadagdagan ang mga pahirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. Pero walang anuman sa akin ang mga iyon. Nagagalak pa nga ako sa pangyayaring dahil kahit paano na ipapangaral si Kristo. Tama man o mali ang hangarin nila. At patuloy akong nagagalak, iyon ang mabuting salita ng Diyos. So tayong manalangin muli. Aming Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapasalamat na muli marinig namin ang mabuting balita, makita namin ang kaluwalhatian ng Panginoong Hesukristo sa bawat yugto ng buhay na Pablo sa pasahing aming pag-aaralan. Lord, ikaw nawa po ang maitanghal sa aming buhay. Makita namin ang aming patuloy na pangangailangan sa iyo sa aming paglakad sa pananampalataya. Ito po ay aming dalangin sa inyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, yun na yung title ng message ko for today, Gospel-Driven Life, or buhay na umiikot sa mabuting balita. Hindi ko na nilagay yung main text, pero ang main text ay ipahayag ang Ebanghelyo sa bawat pagkakataon. Sorry, nabago ko, pero it's almost the same. In every way, let the truth of our Lord Jesus Christ be proclaimed. So may 2 points itong pangaral na to. Ang 2 points sa pangangaral na ito ay una, verse 12 to 14. Katapangan sa pangangaral. At sa verse 15 to 18, ipahayag si Kristo sa Ebanghelyo. So alam ko pamilyar kayo sa buhay ni John Bunyan. Si John Bunyan ay isang pastor sa Inglaterra. Siya ay popular at siya ay kinasangkapan din ng Diyos katulad ni Pablo noong 17th century sa England. Katulad ni Pablo, si John Bunyan ay ikinulong din dahil sa kanyang pangangaral. At upang siya ay patahimikin sa pagpapahayag ng mabuting balita. Subalit si John Bunyan ay tumanggi na manahimik lamang sa pagkapiit niya sa kulungan. Ginamit niya ang pagkakataong ito na siya ay nasa loob ng preso upang mangaral ng mabuting balita. Hindi lang ang mga bilanggo ang nakarinig ng kanyang pangangaral, bagkus ang mga taga roon ay
pumupunta kung saan siya nakulong upang marinig ang kanyang pangangaral. Araw-araw sa labas sila ay tumatayo upang mapakinggan siya sa paghatid ng mabuting balita. Doon din sa pagkakataong iyon, sa panahong iyon ay sinulat niya rin yung isa sa mga, alam ko nung familiar kayo, The Pilgrim's Progress. Isang magandang babasahin na nagbiministeryo ng Ebanghelyo. At ito ay naletha ng mahigit ng 10 milyon. Sa loob ng ilang siglo, ito ay isa sa pinaka na-imprentang babasahin para sa mga Kristiyano. Pangalawa lang to sa Bible, of course. Napigilan man ng mga kalaban ni John Bunyan ang kanyang pagbiministeryo, ngunit hindi nito napigilan ang katotohanan ng salita ng Diyos na lumaganap hindi lang sa Bedford, kundi sa buong mundo. So dito titingnan natin sa verses na to, na bagamat si Pablo ay wala sa kalagayan ng kariwasan, andun siya sa paghihirap. Wala man siyang malaking sweldo, wala man siyang maranyang opisina, wala man siyang makinaryang mag-imprenta para i-distribute ang kanyang liham. Wala man siyang makakagapay na marami upang siya ay tulungan. Sa halip, siya ay nasa isang house arrest. Subalit hindi ito pumigil para ihatid niya ang mabuting balita. Muli sa ating pag-aaral, makikita natin dito ang pagnanais ni Pablo na ihatid sa mga mananampalataya ng Pilipos ang kanyang sitwasyon. Though isang titingnan natin, ito ay isang negatibo dahil siya ay nakulong. Isang kaganapan sa yugto ng buhay ni Pablo na nagpapakita ng kanyang pagdurusa. Hindi sa pagdurusa ng pananampalataya, pero sa pag-alipusta ng mga taong nagnanais na patigilin siya sa pangangaral. Ito ay mababasa rin natin sa Books of Acts, chapter 16. Nang simulan ng Diyos ang kanyang mabuting gawa sa kanya hanggang sa mga huli niyang liham. Mga kapatid, hindi alintana ni Pablo ang kanyang mga personal na kahirapan. At ayaw niyang maging pabigat sa mga mananampalataya sa taga-Epeso o sa mga taga-Philippians. Alam niya ang paano magtiis ng pamumuhay para kay Kristo at kung paano mamuhay sa kabila ng kanyang kalagayan. Ngunit di ito nangangahulugang sinasabi ni Pablo na mabuti ang nakulong. Hindi po yun ang konteksto ng gustong ipakita sa atin ni Pablo na bagamat nandoon yung kagalakan niya, subalit ito ay hindi nangangahulugang nasisiyahan siya sa kanyang pagkakakulong. Sinasabi niya na ang kanyang sitwasyon ay may halaga at may pagpapakita ng 3 katiyakan. So ito yung gustong makita ni Pablo dito sa
pasahing ito. Ang tatlong katiyakan, bagamat siya ay napiit sa kulungan. Ang kanyang pagkabilanggo ay hindi hadlang sa kanyang misyon, kundi ito ay nagbibigay ng pagkakataon para ipahayag niya ang ebanghelyo sa mga taong nagbilanggo sa kanya. Ibang klase talaga ang pamumuhay meron si Pablo. Hindi ordinaryo na kung sa iba lang ay bakit pa ako mangangaral? Nakulong na nga ako. Ba't ko pa gagawin ng misyong meron ako sa sitwasyong kinasadlakan ko? Subalit, hindi ito ang kaisipan meron at saloobin si Pablo sa pangunawa niya sa mabuting balita ng isang tagapagligtas. Maliban doon, ay hindi lang ito naging hadlang sa misyon niya upang maabot ang iba para maihayag ang ebanghelyo. Bagkus ito ay naging dagdag kalakasan ng loob para sa mga mananampalatayang kanyang pinangangaralan. Ito ay mababasa din natin sa mga pasahing nandito sa 12 to 18. Ang pangalawang katiyakan meron sa yugtong ito ay maging ang kamatayan, kung sakaling dumating, ay hindi niya kinatatakutan. Ito ay nakapaloob sa verse 23. Dahil ito ay isang pakinabang. Tingnan natin ang buhay ni Pablo, no? Extraordinary yung pinapakita niyang way of thinking. Na kung tayo bilang mga ordinaryong tao na walang relasyon sa Panginoon at hindi nakakaunawa o hindi nakakaunawa sa kahalagahan ng mabuting balita, yung hope na meron ang isang tao ay mawawala na lang. Subalit dito, nakita natin na even in death, Paul praises the Lord. At sa pangatlong katiyakan, ganap niyang inaasahan na siya ay palalayain upang maipagpatuloy sa kanyang misyon at makapag-ambag sa pag-unlad ng mananampalataya sa kanilang mga pananampalataya. So tatlong katiyakan meron ang nagaganap. Bagamat ito ay isang kadiliman sa yugto ng pasahing ito, subalit ang tatlong katiyakang ito na ang pagkabilanggo ni Pablo ay hindi naging hadlang para mabahagian niya, even yung mga nagkulong sa kanya, even the palace guards, even yung mga taga Rome ay hindi ito naging hadlang para sa kanya. Bagkus sa mga ibang mananampalataya, ito ay naging kalakasan ng loob. Makita nila na si Pablo, bagamat dumaranas ng paghihirap, siya ay hindi nawawala ng pag-asa sa Panginoong kanyang pinaglilingkuran. At malinaw din kay Pablo na anuman mangyari sa buhay niya, mamatay man siya sa pagkakataong iyon, ay wala siyang takot. At doon ang kanyang kasiguraduhan sa katayuan niya sa Panginoong Hesukristo. Ang katayuan meron kay Kristo na magkakaroon ka muli ng buhay na walang hanggan ay pangako niya na hindi magmamaliw o hindi may isang tabi. At pangatlo, iulitin uli natin, ganap niyang inaasahan ang kanyang paglaya. Dahil dito, hindi dapat sila mag-alala tungkol dito sa mga kaganapan sa buhay ni Pablo.
Bagkus sila ay dapat magpasalamat sa laman ng liham na hatid ni Pablo. Mga kapatid, pagbibigay linaw lamang sa pasaheng ito, na hindi natin dapat isipin na sa likod ng mga rehas, si Pablo ay nakapiit. Hindi po sa rehas. Yung na-imagine natin na siksikan, maraming tao, hindi po sa ganung sitwasyon. Kundi siya ay nasa ilalim ng mahigpit na house arrest. Hindi rin siya nakagapos at gwardyado sa lahat ng oras. Ayon sa mga ulat, siya ay malayang nakakatanggap ng mga bisita. Ito ay mababasa natin sa Gawa 28, 17 to 18 and 20 to 21. At gaya din sa huling liham sa chapter 4, kung saan ay tinanggap niya si Epaphroditus at ang mga bagay na galing sa mga taga-Pilipos. Mind you, si Pablo ay updated sa mga nangyayari or kaganapan sa labas ng piitan. At maging makikipag-ugnayan sa mga mananampalataya sa sambahayan ni Caesar. Ito ay nasa chapter 4, verse 22. Gayunpaman, kahit na si Pablo ay hindi nabubulok sa isang piitan na puno ng mga daga, hindi natin dapat maliitin ang ganitong pagkakakulong ay maaaring magdulot sa kanya ng pansamantalang kalungkutan. Hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi sa pwede niya pang magawa para ipahayag ang mabuting balita. Supernatural, kung isipin natin, ang character o kaisipang meron si Pablo, which is from negative to positive. From disappointment to God's appointment. Dito nakikita ni Pablo ang pagkilos ng Diyos sa lahat ng yugto ng kanyang pinagdaraanan. Dito rin ay pinahayag ni Pablo ang resulta ng kanyang paghihirap. Hindi lang natatapos ang pasaheng ito doon sa pagkakulong ni Pablo o pagkabilanggo niya, kundi ipinapakita rin dito ang resulta ng kanyang paghihirap ay hindi inaasahan mula sa isang natural na pananaw. Alam mo yun? Ang pananaw ng karamihan ay pag nakulong ka ay ikaw ay convict. Limitado na. Wala ka ng more or less. You're not useful anymore to the civil society because you are already a prisoner. Yet, in this sense, Paul, being an ambassador of Jesus Christ, mahirap man ang kanyang kalagayan, subalit nakita niya ang positibong resulta ng kanyang pagkakabilanggo. At ano ba yun? Ano ba yun? Ano ba yung resulta ng kanyang pagkabilanggo? Sabi dito ni Pablo, that my circumstances have turned out for the progress of the gospel. Glory to God. Even his imprisonment did not hinder the proclamation of the gospel. Ang kahirapan na meron siya ay hindi
pumigil sa pagsulong at pagtaguyod ng mabuting balita. Kung saan ang orihinal na salitang ito ay tumutukoy sa pag-usad sa kabila ng kahirapan. Minsan titingnan natin ay isang payak lang itong pangungusap. Pero, sa kailaliman ng nais ipakita sa atin ng sumulat ng salita ng liham na ito, nandoon ang kapangyarihan ng Diyos upang ang salita niya o ang mabuting balita na dapat ay maihayag ay nagpapatuloy. Sa kabila nito ay inilalarawan dito ang pag-unlad kung saan ay ginagamit sa kahulugan ng itaguyod. Ipinapaalam ni Pablo sa mga taga-Pilipos ang kanyang tanikala at ang kanyang pagkakakulong ay ginagamit para pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang salitang ginamit dito ay prokope. Ay siguro prokop. Ay tumutukoy sa pag-usad or pagsulong or pag-angat. Minsan ito ay ginagamit sa mga promosyon sa trabaho. Kung saan ang mga tao ay nagnanais na umangat. Inilalapat ni Pablo ang pangungusap na ito sa misyon ng Ebanghelyo. So, napagandang makita natin bilang mga mananampalataya na sa sitwasyong meron siya, katulad ng sinabi ko kanina, wala siyang makinarya para imprenta ang mga sulat niya. Wala siyang ganong kalaking halagang pera upang gamitin o gugulin. Subalit anong meron si Pablo? Meron siyang Panginoong kaakibat na siyang kumikilos upang ang salita niya mismo ay maipahayag ng buong kapangyarihan. So ito yung malinaw kay Pablo. Hindi siya salat. Naunawaan niya ang kayamanan meron sa Panginoong Jesucristo. Kaya ano ang inaasahan ni Pablo sa mga mananampalataya ng Pilipos? Of course, sila ay magpakatatag at lumago. Sinabi ni Pablo na niyang tulungan silang umunlad at umusad. Muli, ito ay isang pangungusap na nagdahatid ng or nakaugat sa salitang prokope. Parehong lumalago ang pananampalataya at kagalakan kapag ang pagtitiwala sa Panginoon ay lubos. At yun ang nakikita ng karamihan kay Pablo. Again, though he is in chains or he is in prison, knowing that there is a Savior that he is serving, our Lord and Savior Jesus Christ, is more than enough for Paul to have joy in his heart. Hindi siya nag-aalala kung paano siya naapektuhan ng mga pangyayari. Alam mo yun? Baliwala kay Pablo yung sitwasyon na meron siya. Kung yung mga taga-Pilipos na nasa labas ay nag-aalala, itong taong itong nasa loob na napiit ay hindi nag-aalala. Bagos siya ay puno ng pag-asa. Doon sa tatlong pasahe na tiningnan natin kanina. Ito ay ginamit para may palaganap ang salita ng Diyos. Ibin sa kamatayan niya
at even yung hope na makalaya siya. Si Pablo ay nakita ni Pablo sa simula kung ano ang tinatawag ng ilan na katapusan. Alam mo yun? Nakulong na nga siya, so end of career. Tapos na. Nakulong na ako eh. Tulad ng istorya ni John Bunyan. Piniriso na siya. So that's the end of my career. Yet, Paul, this is not the end. But this is a start. Baligtad, di ba? How he sees the situation is directly reverse of what others see. Ayun ang pag-iisip meron ang isang mananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pangalawa, sa paningin ng iba, sa isang pintuang sarado, siya ay tinawag upang ito ay buksan. Sarado na eh. Hindi ka na pwedeng pumasok. Yet Paul sees this again as an opportunity for him to raise the name of Christ in the midst of unbelieving hearts. Ang prokope or ang pag-unlad ay hindi lamang nangangahulugan ng pagsulong, kundi ito ay pag-unlad laban sa mga hadlang. Napakapayak ng word. Yet its meaning constitute what's really is the gospel is all about. It's not about Peter or it's not about Paul. Hindi ito dahil kay Pablo o sa kalagayan niya o sa sitwasyon niya. It's all about the Savior. It's all about the Messiah. It's all about Jesus Christ, our Lord. Dito ay nakapaugat or dito nakaugat ang pananaw ni Pablo. Sa pananampalataya na meron siyang makapangyarihang Diyos na gumagawa ng kanyang banal na plano sa kasaysayan. How amazing! Yeah? That we are Christians so privileged that we have read the passage that states. Nakikita natin, no? Ang pribileyo na meron tayo. Bagamat ito yung pinagdaraanan ni Pablo, subalit, iba ang pananaw niya. Sa halip na siya ay give up? No. May it never be. Bagkus, nakita ni Pablo na ito ay isang oportunidad para sa ikalalagupan ng or ikauusad ng mabuting balita. Kapatid, isang katanungan para sa ating lahat. Tinatawag natin na tayo ay mananampalataya. Hindi ba tayong mga nakakilala sa Panginoong Hesus ay dapat ipahayag ang ating pananampalataya? At kailan natin ito huling ginawa? Doon sa mga taong nakapaligid sa atin. Kailan natin ipinahayag ang kaligtasan meron kay Kristo? Well, alam natin na ang kulturang ito ay makasarili. Interesado lang tayo karamihan sa mga personal na pag-unlad. Ngunit sino nga ba
ang may puso para itaguyod ang interes ng Diyos? Sila bang mga hindi nakaunawa? Sila bang mga hindi mananampalataya? Hindi po. Tayo mismo na nagkaroon ng ugnayan or ng katwiran mula sa Panginoon ang dapat nangunguna sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sinasabi ni Pablo sa mga talatang 12 hanggang 14 na ang kanyang pagkabilanggo, hindi man sa inaasahang paraan, ay patuloy na nagdudulot ng pag-unlad sa Ebanghelyo. Bagamat nandoon ang pag-aalala ng mga taga-Pilipos sa kanya tungkol sa kalagayan niya, subalit ang pagpapatunay sa pagkasangkapan ng Diyos upang ang mabuting balita ay ibahagi ay patuloy na natutupad. Yun yung transition dito sa part ng passage natin. From negative to positive. From disappointment to appointment. This is what Paul is reaching out to the believers of the Philippian church. Ipinapakita sa mga hindi naniniwala na si Pablo ay may tunay na relasyon sa Diyos, kay Kristo. Hindi lang sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang buhay, sa kanyang pag-uugali, kung paano siya kumilos. Isipin mo na lang, no? Kung ikaw ay nasa piitan at mangangaral ka ng Ebanghelyo, subalit nandoon lagi yung paghihimutok mo at nandoon lagi ang complaint mo, na bakit ako nandito? Bakit ako pa? Bakit ako nandito? Bakit ako nasadlak? Mas maraming gumagawa ng masama kaysa sa akin. Well, hindi po ganun si Pablo. Kung ano ang kanyang sinasabi, ito rin yung kanyang ginagawa. Kung ano ang kanyang pinapangaral, ito rin yung kaganapan sa buhay na meron siya. At ayun ang nais makita ni Pablo. Na maging kalakasan ng mga taga-Philippians. Ito'y naging plataforma para sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Sabi nga dito, sa verse 13, in the cause of Christ has become well known throughout the whole Praetorian Guard. Siguro sa inyo, ibang version yun, pero dito sa akin, Praetorian Guard to everyone else. Ang kanyang buhay at maliwanag na walang kapintasang paninindigan sa mabuting balita bilang patotoo ng relasyon niya sa Panginoong Jesucristo ay nasaksihan ng mga taong nakapaligid sa Kanya. Hindi po ito isang sinabi niya lang, kundi ito ay isinabuhay niya. Malinaw sa kaunawaan ni Pablo bilang alipin ni Jesucristo na walang maaring mangyari sa kanya na hindi nasa ilalim ng kanyang kontrol. Malinaw sa kay Pablo yung doctrine ng sovereign will of God.
God is sovereign in all His dealings. That even in His situation, again and again, sinasabi ni Pablo, it will not suppress the truth about the gospel. Mind you, ang Praetorian Guard or guard in Governor Palace ay isang hukbo na humigit kumulang ay 10,000 na piling sundalo. Ito ay tinatag ni Caesar Augustus. Siyang emperor ng Roma sa panahong iyon. Ang mga lalaking ito ay pinakalat bilang isang strategy sa buong lungsod ng Rome upang mapanatili ang kapayapaan at lalo na upang protektahan ang emperador. And yet, by the grace of God, these very same people, this guard, has been reached through Paul. Alam mo yun? Inaabot sila ng mabuting balita dahil kay Pablo. Dahil nakulong ang isang mangangaral, narinig nila ang katotohanan meron sa kaligtasan kay Kristo Jesus. At muli dito sa 14, makikita natin na binigyan din ni Pablo ang kaugnayan ng pananampalataya ng Kristiyano at katapangan. Ang mga balakid at hamon ay hindi dahilan para maging mag-alinlangan o mahiya. Dapat silang magbigay ng lakas ng loob. Ito ang nais ni Pablo na makita ng kanyang ang addressing ng sulat na ito or ang tumanggap ng liham na ito. Ang mga talata na binanggit ni Pablo ay siya ring nagpalakas ng loob para sa mga mambabasa ng sulat niya. Sino ba namang hindi magkakaroon ng lakas ng loob? Siya mismong nandoon sa piitan. Ay, nandun yung kanyang pagnanais na maihayag pa rin ang patuloy ang mabuting balita. Makapag-ministeryo siya sa mga mananampalataya. Si Pablo ang example nito para sa kanila. Well, of course, ang Panginoong Jesus, ang Panginoong Hesukristo, ang siyang nagbibigay kay Pablo ng kinakailangan niyang kalakasan. Hindi lang sa ganang kanya. Higit na nagiging malinaw sa kanila ang pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo na siyang nagkakaloob ng kalakasang loob upang maihayag ang mabuting balita. Ang magpakita ng katapangan o paglutas ng problema sa harap ng panganib ay isang traits o karakter meron ng mga Kristiyano. Hindi sinasabi ni Pablo na wala silang taglay na tapang. Bagkus ay pinapakita niya lang na ang tapang na meron na sila noong paman ay mas lalo pang tumindi, umigting sa mga liham na kanilang mababasa, ulat tungkol sa buhay ni Pablo. Ang halimbawa ni Pablo ay isang presensya ng Panginoong Diyos
sa buhay ng mga mananampalataya upang hindi mabigyan ng maling interpretasyon ang kanyang pagkakapiit. Because ito ay maging inspirasyon sa kanila para magkaroon pa ng kasigasigan upang magpatuloy sa pananampalataya at maghayag ng mabuting balita. Darako na tayo sa verse 15 to 18. Ang pagpapahayag sa Panginoong Hesukristo. Dito ay magandang ma-observe natin ang panunuri ni Pablo sa mga nagpapahayag. Well, controversial siguro to sa karamihan. At ating makikita kung anong pananaw meron si Pablo sa kanyang sulat. Mahalaga na sinuri ni Pablo ang mga mangangaral na ito ng maingat at objektibo. At ito ay sinuri niya sa tatlong aspeto. Pangalawa, ang kanilang pamamaraan. Pang-una, ang kanilang pamamaraan. Pangalawa, ang kanilang motibo. At pangatlo, ang kanilang mensahe. Malinaw kay Pablo na may tamang mensahe. At iyon ang pinapahayag niya. Ngayon din, may tamang pamamaraan nang walang bahid na pansariling agenda o pansariling layunin, pagkos ang may taas lamang ang Panginoong Hesukristo. Pangatlo, ang motibo. Ang motibo ng mensahe. Sa una pa lang nakita natin na nandoon yung pagnanais nila na destroy ang reputasyon meron si Pablo. Sabi nga dito, are preaching Christ even from envy and strife. And sabi niya sa 17 pa nga, the former proclaim Christ out of selfish ambitions. So dito makikita pa lang natin ang nais ni Pablo na suriin sa mga nangangaral. Dito pa lang ay mabibigyan tayo ng malinaw na kaunawaan paano natin tingnan o paano natin tayo maging kritiko sa mga nangangaral. Subalit ang motibasyon meron si Pablo ay ang motibasyon na maihayag lamang ang mabuting balita ayon sa salita ng Diyos. Sinasabi ni Pablo na ang mga kritiko ay nag-iisip na pasakitan lamang siya habang siya ay nakakulong. Hindi sila nag-aalala para sa simbahan, sa kalinisan ng doktrina at sa paglago nito. Ang nais lamang nila ay saktan si Pablo. Sa mga pansarili nilang hangarin at isipin. Dito ay nakapalibot or dito nakapailalim ang kanilang agenda. Subalit meron din namang nangangaral. Ang sabi dito, and those who do it out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. Ma-discern ng isang mananampalataya. Ano nga ba ang tunay na ipinapangaral ng mga taong ito? Upang makita nila
sa liwanag ng salita ng Diyos ang tunay na motibo ng mga nangangaral na ito. Muli, sabi ni Pablo dito, the latter do it out of love, knowing I am appointed for the defense. Malinaw na gusto ni Pablong maging maliwanag sa kanila na ang katotohanan sa buhay ni Pablo, sa pangyayari sa buhay ni Pablo ay dahil sa gospel. At dito, muli, sinabi ni Pablo, the former proclaim out of selfish ambitions rather than pure motives, thinking to cause me distress in my imprisonment. So, hindi na liban to kay Pablo. Alam niya na yung purpose ng kanilang pangangaral, ang motibo ng kanilang pangangaral. Subalit, hindi rin ito isinasangtabi ni Pablo. Mula doon, si Pablo ay lumipat. What then? Only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is proclaimed, and in this I rejoice. So, anong ibig sabihin ni Pablo doon? Even sa pagkukunwari, siya ay nagagalak. At sa katotohanan din ay siya ay nagagalak. Upang maihayag lamang si Kristo. Katulad ng kanyang pagkakakulong, ito ay ginamit na kasangkapan ng Diyos para maihayag ang mabuting balita. Gayon din naman, ang mga nangangaral na ito na out of their personal agenda ay ginagamit din ng Diyos upang makita ng mananampalataya ang katotohanan sa motibo ng bawat mangangaral. Magandang maging malinaw to sa atin. Magandang maging tularan natin kung paano ni Pablo binibigyan ng pagpapaliwanag or ng kaunawaan ang ganitong yugto sa simbahan. Muli sa pagbalik tanaw sa naging takbo ng buhay ni Apostol Pablo, alam natin na si Pablo ay isang Pariseo. Siya ay umuusig sa mga Kristyano. At sa pamamagitan lamang ng grasya ng Diyos, kung kaya siya ay hinirang na apostol kay Kristo. Kung hindi dahil sa grasya ng Diyos, marahil si Pablo ay nagpapatuloy pa rin sa pag-alpusta at paglagay din ng mga ibang Kristiyano sa piitan. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Tayo ay binuhay niya kasama ni Kristo noong tayo pa ay patay dahil sa ating pagsuway. If it's not
for the sovereign grace of God, walang sino man sa atin ang lalapit sa Diyos. Walang sino man sa atin ang mangangailangan ng tagapagligtas. Lahat tayo ay aayon na lamang sa nais nating gawin at hindi sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, ayon kay Pablo, ang pinakamahalagang aral na ibinigay din sa akin, na si Kristo ay namatay upang iligtas ka sa mga kasalanan ayon sa kasulatan. Inilibing siya, ngunit nabuhay na magmuli sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. At doon ay nagpakita siya kay Pedro at sa iba pang mga apostol. At pagkatapos ay nakita rin siya sa mahigit na 500 ng mga kapatid na nagkakatipon. Nagpapakita lamang na may katiyakan ang buhay meron sa Panginoong Hesus. Ang muli niyang pagkabuhay ay ang ating pag-asa sa gitna ng mga pinagdaraanan nating personal na kahirapan. Hindi dito nagtatapos ang buhay ng Kristyano. Pagkas tulad ni Pablo, from disappointment to God's appointment, ginagamit ng Diyos ang anumang paghihirap, pagsubok, upang tayo ay muling manumbalik sa katotohanan ng ating pangangailangan sa isang Diyos na makapangyarihan. Subalit ano nga bang katanungan meron dapat tayo sa pasaheng ito? Muli kapatid, kaibigan, ano nga ba ang pangunahin mong layunin sa buhay? Sa anong adhikain mo, ginugugol ang iyong pasyon or passion? Para saan nga ba tayo ay nabubuhay? Well, sinagot yan ni Pablo. Ang kasagutan ni Pablo ay madali at may katiyakan at nakikita sa buhay niya. Para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo. Ayun ang sagot ni Pablo. Payak, maigsi, subalit puno ng pag-asa, kagalakan, at papuri sa kanyang Diyos at tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Makikita natin ang pakikipag-isa sa Ebanghelyo ay nagdulot ng kagalakan kay Pablo. Hindi lang kay Pablo, bagkus doon sa mga mananampalatayang narinig ang liham na galing sa kanya. Nawa ang salita ng Diyos ay patuloy na tumimo sa ating mga puso. Sa lahat ng oras ay maihayag si Kristo sa lahat ng pagkakataon. Ang Ebanghelyo ang maitaas sa buhay nating mananampalataya. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama sa langit, Lord, tunay na kapos kami sa aming kakayanan. Salat kami sa karunungan. Puno kami ng kahinaan. Subalit, Panginoon, dahil sa iyong kapangyarihan, kami ay minarapat mo
na tumayo at maghayag ng iyong salita, ng mabuting balita para sa kaligtasan. Salamat, Panginoon, sa pagkasangkapan mo sa amin upang maihayag ang katotohanan ng iyong mga salita at upang maitaas ang pangalan ni Jesus sa aming kalagitnaan. Ikaw naman magbigay sa amin ng patuloy na kalakasan at kagalakan, mamuhay para sa Panginoong Jesus sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ito po ang aming samot dalangin. Amen.